una sa lahat. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders. Magkano ang in-award dito sa sa Wawaw? Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukuhin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. Padiri kayo. Mr. Chair, Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Martilyo ni Marcoleta, contractor ng flood control project, sinabon ni Senator Rodante Marcoleta. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa. DPWH umaming may ghost projects. Hindi kami saling pusa. Yan ang pagpalag ni Senate Minority Leader Tito Soto sa hatian ng pwesto sa Commission on Appointments. At tuloy ang AKAP, may hirap na Pinoy makatatanggap pa rin ng ayuda kahit hindi pinondohan ng AKAP sa 2026. Sinabon ng mga senador ang DPWH at ilang kontraktor na humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga palpakuman ng flood control projects. Napaamin si DPWH Secretary Manny Bunoan na meron talagang ghost projects. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, pakidetalye nga itong mga ghost projects na inamin ni Secretary Bunoan. Jiggy, sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na nakarating sa kanyang opisina yung impormasyon kaugnay nga dyan sa mga ghost flood control projects. Ang ilan daw sa mga yan ay nasa bahagi ng Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos. At ang kontratista daw niya na itong Wawaw Builders. Simula noong 2021 hanggang 2025, nabigyan siya ng halos 6 billion pesos na kontrata para sa flood control projects sa Bulacan pa lang. At medyo uminit nga, Jiggy, ang ulo ni Senator Jinggoy Estrada nung tanungin, magkano ba yung kabuuang kontrata na nabigay dito sa Wawaw Builders na ito? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada at DPWH Secretary sa Manuel Bunoan. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Meron mga figures dyan. Huwag niyo ako lulukuhin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw Builders. Mga ghost projects. We'll wait for it. Padiri kayo. there seems to be some ghost projects, actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right now? Yes, Your Honor. We're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report. May dumalubang mga opisyal ng COA at anong paliwanag nila paano raw nakalusot ang mga proyekto na pinondohan pero hindi naman pala ginawa. Oo, tama ka dyan, Jiki. Na-question talaga yung mga taga-COA ng ilang senador kung bakit nga daw ba lumulusot yung mga kontrata ng mga flood control o ghost flood control projects na ito. Ayon doon sa representante ng COA na dumating sa pagdinig, ongoing yung kanilang data gathering at pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa kontrata ng mga ghost projects na yan. Pero ayon sa DPWH, oras na mapatunayan mula sa kanilang investigasyon na totoo nga yung mga flood control, yung mga ghost projects na yan, ay sasampahan daw nila ng kaso ang sino mang may kaugnayan dyan, kontratista man o taga-DPWH. Sa katunayan, nirelieve o tinanggal na nga raw ngayon ni Secretary Bunoan yung mga nandoon sa distrito ng Bulacan na tauhan ng DPWH kung saan naroon nga yung umano'y mga ghost projects, Chiki. At may nag-isa bang kontraktor dyan? Jiggy, uminit ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta doon sa QM Builders, dahil naguluhan siya doon sa, o nalito siya, uminit ang ulo niya dahil nalito siya doon sa sagot nga nitong may-ari ng QM Builders kung paano ba siya nakakuha ng pagkalaki-laking kontrata nga para sa iba't ibang proyekto mula sa DPWH. Narito yung bahagi ng sagutan nila, Jiggy. Ilang project ang na-execute mo na?
Marami na eh. Kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. At panguli na lang, Mayan, totoo ba na may ilang opisyal at tauhan ng DPWH ang nangungontrata sa mga proyekto? Yan ang gustong malaman ni Senator Erwin Tulfo Jiggy. Kaya tinanong niya mula kay DPWH Secretary Bonoan kung alam daw ba niya yung tungkol sa impormasyong nakuha ni Senator Tulfo tungkol sa ilang mga district engineers, ilang mga regional directors na di umano ay kontratista kaya sila daw ang kumikita sa malalaking proyekto mula sa kanilang ahensya. Narito ang bahagi ng kanilang sagutan kanina. I cannot ascertain anything, but I think honestly, I have heard of this. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs, ngayon Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. Jiggy, kaya ang suggestion dyan ni Senator Erwin Tulfo, baka kailangan i-lifestyle check na yung ilan daw sa mga kawani ng DPWH dahil nga daw sa paldo-paldong kinikita mula sa mga proyekto mismo ng kanilang sariling kagawaran. Samantala, Jiggy, natapos kani-kaninang pasado 2:00 ng hapon yung pagdinig, itutuloy yan sa mga susunod na linggo kung saan inaasahan na mas maraming kontratista ang haharap para sagutin yung mga tanong ng mga senador. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Imbes na makatulong perwisyong dulot ng mga palpak na flood control project sa Oriental Mindoro, nasira mga pananim ng mga magsasaka dahil sa baha. Nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, gaano karami ang nasirang flood control projects dyan? Jiggy, aabot sa 9 na flood control projects ang nasira rito sa Oriental Mindoro nitong nakalipas na buwan lamang dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat. Hindi pa kasama riyan yung mga nasira rin noong taong 2023 at 2024. Kabilang sa mga unang ininspeksyon ng Provincial Government Oriental Mindoro at DPWH Mimaropa ay yung 380 meters na road dike sa bayan naman ng Bungabong. Sa drone video nga ng News 5, kita yung lawak ng natibag sa dike. Ilan sa mga napuna rito ay yung maling sukat daw ng sheet piles at maninipis na bakal na ginamit. Hindi rin daw konkreto yung loob ng mismong dike. Kaya tingin ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, tila substandard daw ang mga ginamit na materyales. Sa bayan naman ng Nauhan, problema rin sa mga magsasaka yung nasirang bahagi ng isa pang dike. Natabunan kasi ng pinagsamang makakapal na buhangin at mga tipak ng bato yung kanilang mga pananim na saging, niyog at palay. Sa tala ng Department of Agriculture, umaabot sa 600 metric tons ang mga nasasirang palay kada taon dahil sa mga pagbaha. Maganda or effective yung ating control sa pagbaha. Kunwari bumaha, tas mabilis din ang pagkawala nun, 'di ba? Mas less yung damage sa sektor ng agrikultura. Last year pa raw sumulat si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan kay mismong DPWH Secretary Manuel Bonoan patungkol nga sa mga nasirang flood control project. Niremedyo naman daw ito pero hindi pa rin naayos. Nakatakdang suriin ng provincial government ang iba pang flood control projects. Humiling na rin sila ng special audit. Jiggy, paniniguro naman ng DPWH, pasok pa rin daw sa 5 taong warranty o 5-year warranty itong mga nasirang ang flood control projects. Ibig sabihin, wala raw gagastusin dito ang gobyerno at patuloy na itong inaayos ng mga sangkot na kontraktor. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Oriental Mindoro. Pinalagan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang hatian ng pwesto sa Commission on Appointments. Kasunod yan ang pag-anunsyo ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na 10 miyembro ng mayorya ang uupo sa komite, habang 2 lang sa minorya. Paliwanag ni Villanueva, ginawa niyang basihan ang 80-20 representation ng mayorya at minorya. Pero kinustyon niya ni Soto, malinaw daw ang desisyon ng Korte Suprema na dapat sundin ng Senado ang party representation at makapangyarihan ang pinagtatalo ng komisyon na binubuo ng 12 senador at 12 kongresista. Ito nag-aaproba o nagre-reject sa mga itinatalaga ng Pangulo sa mga posisyon sa gobyerno. Ngayon biglang titindig itong majority leader na
biglang he will be ramming down our throats 10 members of the majority. Konting pakisamahan naman dito hindi kami salimpusa dito. God is my witness. No one's robbing of anything because we're doing this on the basis of the Supreme Court decisions. Susunod, kampo ni VP Sara tinutulan ng apela ng Kamara sa impeachment case. At Undersecretary Claire Castro ay giniit na hindi siya anti-Duterte. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa East Avenue Medical Center sa Quezon City para tiyaking nasusunod ang utos niyang zero balance billing sa mga pampublikong ospital. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Maricel Alili. Maricel, kumusta ang pagpapatupad ng programa? Gigi, so far maayos naman daw yung pagpapatupad nitong zero balance billing. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos matapos niyang personal na inspeksyonin itong East Avenue Medical Center kaninang umaga. Sabi nga ng Department of Health, kung susumahin daw, umaabot na ng mahigit 2,000 pasyente yung na-discharge dito lamang sa East Avenue Medical Center na walang binayaran matapos ma-confine sa ospital. Ang period na tinutukoy ko ay mula noong banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos itong tungkol sa zero balance billing sa kanyang ika-4 na State of the Nation address nito lamang Hulyo. Pero kung isasama pa natin yung mga na-discharge na walang binayaran dito sa partikular na ospital na ito mula noong Enero hanggang Hulyo ng taong ito, mahigit 18,000 na patients na raw yung nakapag-avail nitong zero balance billing. Pero ang concern dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang kailangan pang paigtingin ng gusto yung information drive o yung information campaign tungkol nga dito sa programang ito dahil hindi lahat nakakaalam na pwede palang sagutin ng pamahalaan o ng PhilHealth yung gastusin sa ospital. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding. Gigi, bago itong East Avenue Medical Center, kahapon, bumisita na rin itong si Pangulong Bongbong Marcos sa Eastern Visayas Medical Hospital. Diyan naman sa Tacloban para rin i-check kung kamusta yung pagpapatupad ng zero balance billing. Ang sabi ng DOH, mahigit 12,000 patients na raw yung na-discharge mula dyan sa partikular na ospital na yan na walang binayaran dahil sa zero balance billing. Pero ang tinutukoy natin ay mula pa rin noong nabanggit ng Pangulo itong programang ito sa kanyang ika-4 na zona hanggang sa mga oras na ito. Gigi. At Maricel, anong requirements para ma-avail itong zero balance billing? Gigi, ang nabanggit dyan ng Department of Health, importante na nandun sa basic accommodation o ward yung pasyente para ma-avail itong zero balance billing at kailangan ma-confine doon sa mga DOH accredited hospitals. Nasa 83 raw itong mga DOH accredited hospitals all over the country. Gigi? Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Tinutulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang inihaing apela ng Kamara sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, nagsumitan na sila ng komento kahapon sa Korte Suprema. Tugon ito sa apela ng Kamara na baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nitong nagdeklarang unconstitutional ang impeachment case. Hindi raw ilalabas ng kampo ng bise ang kopya ng dokumento bilang respeto sa Korte. Tumanggi rin silang magpaunlak ng panayam. Hindi siya anti-Duterte. Yan ang iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng matatapang niyang pahayag laban sa dating administrasyon sa programang The Long Take ng One News. Binunyag ni Castro na si dating Pangulong Rodrigo Duterte Pangaraw ang binoto niya noong 2016 presidential elections. Ngayong tagapagsalita na ng Malacanang, hindi raw trabaho ni Castro na sira ng mga kalaban sa politika ng administrasyon. Itinatama lang daw niya ang mga maling kwento laban kay Pangulong Marcos at sa gobyerno. Would you say you were anti-DDS? Hindi. Hindi? I voted for Digo. In 2016? Yes, 2016. Would you say who you voted for in 2022? No. No na. Susunod,
Programang AKAP tuloy pa rin kahit walang inilaang pondo. At Harry Roque may nilinaw tungkol sa humba. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tuloy ang pamimigay ng ayuda sa AKAP program kahit hindi ito pinondohan sa 2026 national budget. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, paano magpapatuloy o may pagpapatuloy programa kahit walang pondo? Jiggy, meron pa raw kasing 11 bilyon pisong pondo na hindi pa nagagamit para nga dito sa programa ayon sa Budget Department. Dagdag pa ni DBM Chief Amena Pangandaman, hayaan nilang mag-decide ang Congress dito kung popondohan nga nila ang programa sa 2026. So yung programa hindi naman matatapos. So bahagi pa rin siya ng menu ng mga programa namin dahil nga may 11 billion pa na natitira sa line item ng AKAP. Kanina po nag-ikot ang dalawang opisyal sa National Resource Operations Center sa Pasay. Dito po nire-repack yung mga family food packs bago nga ipamahagi sa mga apektado ng kalamidad. Around 25,000 to 30,000 family food packs ang napoproduce po dito kada araw. Mula 3.1 million target ng DSWD na mapataas to 4 million yung bilang o stocks ng family food packs na nakapreposesyon sa iba't ibang warehouses ng ahensya. Sabi ng Presidente nga, this is the new normal. Hindi na natin pwede sabihin na madalang tong klaseng mga bagyo na katulad ni Krising, Dante at Emong. Kaya plano nga nilang magbukas ng isa pang warehouse o production center sa Mindanao. Bukas naman ng DBM na pondohan ang proyekto. Sana masimulan natin within the year, at least yung infrastructure at ma-order na siguro yung mga equipment na kinakailangan. Naging controversial nga itong AKAP program matapos bansagan ng ilang mambabatas bilang bagong pork barrel ng mga opisyal ng gobyerno. Pero nanindigan po ang DSWD at sinabing sila nga lamang ang may kapangyarihang mamahagi ng ayuda. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico mula sa TV5 Media Center. Matapos mag-viral dahil sa humba, may mga nilinaw si dating presidential spokesperson Harry Roque sa naging away ng mga Duterte supporters sa The Hague. Sa panayam sa kanya ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH, iginit ni Roque na hindi humba ang ugat ng gulo, kundi ang matagal na umanong hindi pagkakaunawaan ng mga paksyon ng mga Duterte supporter. Nagpatawag pa nga raw siya ng peace dinner pero hindi raw ito naayos. Busog na ako noon, kumuha ko ng tatlong maliliit na pirasong humba para matikman. Sabi ko, Mami, ang sarap-sarap. Yung pala, yun yung ginawang issue ng isang tao, no, na aminado naman kung sino yan. Talagang that's the best friend of Alvin. Mulat-mula, itong grupo nila Alvin at Aldo ayaw sa DDS and maisog. Okay. Hindi ko alam kung bakit. It could be personal. I did everything para mapagkaisa sila, pero ayaw talaga nila. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.